Hello everyone! So sa aking video nga, ituturo ko sa inyo kung paano ito gagawin. O diba? Ang cute-cute niya. O. So, yun naman. So, ang kailangan natin na ribbon ay ito. So, nagsusukat ito na like, kailan to? 4? Yeah. 4 cm or 1.5 inch. So, ang gagawin lang natin is gagawa tayo ng ganito. So, paano gawin ito? Tuturo ko. Ganito siya, diba? So, i-fold lang siya. Ganyan. Tapos, gupitin dito para magiging square siya. Like that. And then, susunugin natin yung gilid para yung mga imulmul hindi magkumalat. And then, i-fold natin siya after. Ganyan. Fold lang natin ng ganyan. Tapos sunugin natin yung dulo na to para magiging, ayan na siya. So, nakagawa na ako dito ng, ayan. So, meron tayong tatlo. So, ang kulay na gagamitin depende sa inyo. So, meron ako ditong purple. Gagawin ako ng purple tsaka white. So, nasaan yung aking isang white? Ito pala, natago siya. So, ayan. So, tatlo siya. So, ayan. So, kailangan nyo ng 6. Tiga-6 na ganito para magiging nakaganito kasi dalawa ang gagawin natin ng ganito. Okay? So, kung kailangan nyo ng partner, like this, gagawa kayo ng 12 pieces each color. So, gagawin natin ng ganito. Ito, gagawin natin siyang bulaklak. So, paano gagawin? Ganito lang yan. Kumuha kayo ng sinulid at saka karayom. Nasaan na yung sinulid ko? Kung mahanap ko. Tinabi ko lang yun Tapos, yung ganito siya, i-fold natin siya sa gitna. Pero, hindi sa gitna. Dapat may ganito lang siya. Hindi sila dapat pantay. Ayan. Okay? And then, ito natin. Tapos, tahiin natin yung dito sa side. Sa baba, pasensya na sa akin kuko madumi. 1, 2, 3, 4. So, apat lang. Apat na beses mong ipasok yung karayom. And then, i-alternate natin yung kulay. Ito siya. Ganyan. Yan, 1, 2, 3, and 4. Ganyan. Ano yun? White na yung kasunod. Nalito na ako sa kulay. Ayan, purple pala siya. So, yung white ulit. Ganyan. So, ipopost ko siya hanggang sa matapos ko yung mga kulay. Okay? Ayan. Nandito na ako sa last petal. Ayan na siya. So, nakagawa na tayo ng mga banderitas. Happy fiesta! Gagawin natin is, ihaharap natin sila ng ganyan. Ayusin natin. Ganyan. Tapos, hihilahin lang natin yung sinulid ng dahan-dahan para hindi naman maputol yung pinagdugtong natin sa first. Ayan. Ganyan na siya. Ayan. Ganyan na siya, diba? So, ang gagawin natin is itatalikod natin siya ng ganun. So, kung pwede nyo naman, kung kaya nyo i-diretso na lang siya ng tali, okay din naman. Kaso lang sa akin, dinadouble tali ko siya o dinadouble tahi ko siya para maging secure. So, tatahin ko siya ulit dito. Diba na may yun o. Yung pinag-anuhan natin yan, ay sa dadaanan ko lang siya ng panibago. Para lang hindi maghiwa-hiwalay or maganda ang outcome or ang tawag nito, resulta nito. So, siya yan. So, siguraduhin mo lang na nakuha mo silang lahat. Ayan. Tapos ito. Hanggat kaya mo siyang pantayin. Yung pagtahi. Pantayin mo yung magkadulo. Ano? So, tahiin ko lang siya hanggang doon sa dulo ng ating tahi kanina nung una. Ayan siya. So, malalaman mo kung nasaan na yung dulo. Kasi, ano yung sign na yung pinag-anahan natin kanina ng tahi kasi nandan yung dulo ng sinulid. So, dito natin siya ikabit. Ito yung last part ng pagtahi. Dito siya ikakabit. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon is, hihigpitan natin. Higpitan natin yung sinulid para magiging maliit yung butas. Ayan. So, maliit na yung butas. Kaya ko niliitan ang butas kasi ito yung ipapatong ko sa isa na may malaki ang butas. So, ang first nyo gagawin is malaki yung butas kasi yan yung ipapatong natin ng ganun. So, makikita yung dulo ng petals na sa kabilang bulaklak sa ilalim. Okay? Ayan. Maliit na siya. So, pag niliitan nyo or sinikipan nyo maigi, siyempre liliit yung ating bulaklak. Ayan. So, i-secure lang natin siya sa pag-double tahi. Ayan. Nilalak natin. One more para sure. Ayan. Tapos, ipitin lang yung sinulid, of course. Ayan na siya. So, nakakreate na tayo ng ganito. Diba? Maganda na siya. So, ang gagawin natin yun, ipagpatungin natin sila. So, ito yung mahaba siya. So, ang gagawin natin is hanapin natin yung my style. Kasi yung my style ang harapan. So, kuha kayo ng glue stick and glue gun. Or kung wala kayong glue gun, yung glue stick na lang. Ayan lang natin dun sa apoy. Ayan. Tapos, pagpatungin natin ng ganito. Nakikita nyo, meron siyang alternate. I mean, dito yung dulo, dito yung baba, yung nasa harap. So, huwag nyo siya nakipagpantay. Dapat may style siyang ganun. Diba? Ayan na siya. So, ang gagawin natin ngayon, lalagyan nyo syempre ng design sa harap kung anong gusto nyo design. So, ako kasi meron ako dito na parang bulak, tawag nito? Parang siyang, what do you call this one? Bulak. So, gagawin ko, ilalagyan ko siya ng ganun. Tapos yun yung ilagay ko sa harap. So, depende sa inyo kung anong ilalagay nyo na design. Pwede kayo gumamit ng mga ganito, ganyan, ilagay nyo, ganyan. So, depende yan sa inyo kung anong meron kayo. Ayan. So, ang likod, since wala akong purple or white na papel, ano siya papel? Parang siyang goma. Hindi ko alam kung anong tawag nito eh. Kalimutan ko. Magugupit lang ako ng konti. Ay, nakikita niyo ba? Ayan. Tapos, bibilugin ko lang siya. Hindi naman as in perfect na bilog na bilog. Yung ikakat lang natin yung dulo. Para itabo natin dun sa butas, dun sa ilalim. Bago natin lalagyan ng clip. Ayan. Ayan siya kaliit.
So itatabon o itatatap na natin siya dito. Ayan. Diba? So again, glue. Yung side lang, kung gaano kalaki yung gawa nyo. Perfect lang doon sa kinat natin. Ayan. Tapos, siyempre ang inyong clip. So depende sa size ng clip ang gagawin nyo. Yung sa akin, ganito siya na size. Kasi pang baby siya. Actually, hindi lang siya pang baby. Pwede rin siya pang matanda. So ang size ng clip ay nasa 1.5 inch to almost 2. And then nasa 5 yata ito. 4 cm to. So parehas lang sila. Mahigit. So ang gagawin natin is itatali na natin o i-glue na natin siya. So ang paglalagay ko ng glue is dito ko siya lalagyan sa gitna hanggang sa dulo. Ganyan. Ayan. Kasi, yan yung ilalagay natin dito. So, ang paglagay nun, wag nyong ilagay lahat sa gitna. Kasi pag nag-clip tayo, kailangan natin ng may hahawakan dito. So, kailangan mahaba yung dito na side kaysa kabila na side. Okay? So, kaya syempre kailangan maganda rin pag nasa gitna siya. Ganyan. Hindi siya gitna pero that's okay. Kasi nasa likod naman siya. And here you have it. Tapos na ang flower. So, tingnan nyo kung mabilis lang siyang gawin talaga. Siguro, in one of these makagawa kayo ng 10 minutes. 10 minutes. So, may kaman din pala. Ayan. So, ito yung aking mga available na kulay. So, pwede nyo siyang ibenta. Hindi ko alam kung depende sa material. Kung magkano ang benta nyo dyan sa Pilipinas. Dito siguro benta ko dito isa 199 each. Or lakas mga ano. Depende yan, depende. Ayan. So, yan lang guys. Thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo. Bye! Oh, don't forget to like and subscribe to my Facebook. Bye-bye. And my YouTube channel, Masons. Bye!